Naghahanap ka ng malupit na lalaki, tapos ang gusto mo, tanggapin niya yung nakaraan mo. So, hindi siya malupit. Hey, what's up mga ropa? Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, meron akong babasahin sa inyo na pinorward ng isa sa mga ropa natin. And sabi dito, a real man should ignore her past if she really changed. Forgive her mistakes and give a chance. Alright. Ang totoong lalaki daw, magbibigyan ng tsansa ang isang babae sa kanyang mga nakaraan. Sa tingin nyo mga ropa, karapat-dapat ba yun? Tingin nyo, karapat-dapat na bigyan ng chance ang isang babae na maraming nagawa from her past or yung meron siyang questionable past? What do you think mga ropa? Comment down below ano sa tingin nyo. Kasi ang totoong lalaki daw magbibigay ng chance sa isang babae lalo na sa kanyang mga nakaraan. Ganito, and maraming beses ko na rin to sinabi, I think. Lagi ko sinasabi na wala namang problema kung ang babae maging promiscuous. Walang problema kung ang babae gusto niya na maraming body count siya or itry niya lahat ng kalalakihan. Walang problema yun. She can change? Of course. Magbabago siya. Di ba? Siyempre, marami ka marirealize eh. Magmamature ka, tatanda ka. Makikita mo yung totoong value ng isang tao. Na hindi lang sa ganda, na hindi lang sa dami ng pera. Kumbaga, hindi lang doon nakabase yung value mo bilang tao. Sa pera mo, sa pagiging maganda mo. So like we said, pwede pa rin magbago ang babae. Walang problema yon dahil nga natuto siya. Pero, the only question here is, meron ba siyang tsansa? Mataas ba yung tsansa niya na makakita siya ng lalaki na magmamahal sa kanya or tatanggapin siya? Kahit na sabihin natin nagbago siya. Di ba? So pwedeng she's hurting her chance or she's hurting her future relationship dahil sa mga ginagawa niyang ganun. Alright? Kasi hindi lahat talaga ng lalaki papayag or magsisettle sa ganung situation na bakit ko kailangan dalin or bakit kailangan ako yung mag-suffer sa mga trauma na ginawa mo sa sarili mo na hindi naman ako kasama doon nung ginagawa mo yun. Diba? Bakit ko kailangan natanggapin o bakit ko kailangan mag-settle sa mga ganitong babae na unang-una hindi ko naman ginusto o hindi ko naman sinabi na gawin mo yung mga ganung bagay. Diba? Kaya paano ako mamamarkahan na hindi ako tunay na lalaki kung hindi ko tatanggapin yung mga ganung pas ng mga babae? Nagigets yung mga ropa? Ito na lang yung mga excuses ng karamihang babae. Pag yung nakikita nila na nasasaktan sila because of their past. Diba? Ladies, ginawa nyo yan. Kayo nag-settle sa ganyan. Kayo naglagay sa sarili nyo sa ganyan lugar. Ngayong nahihirapan kayo sa pagpili ng lalaki or dahil walang pumipili sa inyo or nagsaselect sa inyong lalaki pagdating sa relationship, kasalanan ba ng lalaki yun? Di ba laging ganito yung mga rope? Laging kasalanan ng lalaki. Ang lalaki, mga manluloko, ang lalaki, manggagamit, ang mga lalaki, ganito lang yan, magaling lang yan sa una. What the fuck? Ang mga lalaki talaga, of course, best put forward sa umpisa. Nagigets nyo? Kasi nga, nakikita namin na karapat dapat yun ibigay sa inyo. Pero may mga lalaki na eventually pag nare-realize nila, kasi syempre we need to we need to get to know you. Kailangan muna namin kayong kilalanin bago namin ibigay yung relationship. After that, pag lumabas na yung totoong ugali mo, doon na kami magde-decide. How dare you? Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ladies, again, uulitin ko, walang problema kung gusto nyong dumami yung body count nyo. Walang problema kung wala kayong pakialam sa body count nyo. Pero yun nga lang, ang tanong nga lang, you're hurting your chance to find a man na talagang pinapangarap nyo. Kasi yung mga lalaking pinapangarap nyo, napakababang porsyento or ilang porsyento lamang yan. Di ba? Napakababang porsyento niyan. Lalo na yung hinahanap nyo matangkad, gwapo, mayaman, may emotional intelligence, yung mga lalaki na talagang handang magmahal sa inyo, protektahan kayo, yung magpo-provide sa inyo, itataguhid kayo. Di ba? Ilang porsyento lang yan. Though, default ng mga lalaki yan or naka-hardwired sa mga lalaki yan na we need to talaga, kailangan namin magtrabaho, kailangan namin magsumika para sa relationship na to or para doon sa babaeng makakasama namin. Pero syempre, kung meron na kaming ganun, kaya na namin mag-provide at mag-protect sa babae, bakit kami pipili ng babae na alam namin na may questionable past? How dare you? Diba? Come to think of it, ang lalaki very logical. Yes, nagiging emotional kami pagdating sa babae. Pero syempre, ito nga yung sinasabi ko at maraming beses ko na sinasabi. Hanggat kaya namin protektahan ng babae, poprotektahan namin. Pero pag ayaw na magpoprotekta ng babae, we need to protect ourselves. Diba? Mentally, emotionally. Kaya nga, may mga lalaki na hindi na nagpapaalam, bigla na lang nawawala. Or bigla na lang magugulat ka, may karelasyon ng iba. What?
Di ba? Ito yung sinasabi natin na men in women field. Pakikipag-break ang babae, yung pala, nag-monkey branch na. Maraming lalaki bulag sa katotohanan or bulag dun sa sitwasyon. Dahil ang tanging nakikita niya, mahal niya tong babae na to. Pero hindi niya alam yung babae, naghahanap na ng iba. Or may mga babae na alam na ang katotohanan, pero pilit niya ini-ignore yung katotohanan para lang mapagtakpan na hindi siya iwanan. Ayaw niyang tanggapin sa sarili niya or hirap siyang tanggapin na itong babae na to, nag-iisip na iwanan na siya. Nararamdaman niya yun for sure. Lalo na pag nanlalamig na ang babae. Pero ang ginagawa niya, lalo niyang piniplease, lalo niyang binibigay yung mga bagay na pangangailangan ng babae, which is doon lalo nawawalan ng gana ang babae. Yes mga ropa, ulitin ko ladies, walang problema kung mataas yung body count nyo. Pero ang tanong, pipiliin ba kayo ng lalaki na gusto nyo or pinapangarap nyo? Dahil hindi lahat ng lalaki magsesettle sa ganun. Lalo na kung meron siyang bitaw. Diba? Kaya it doesn't make sense eh. Naghahanap ka ng malupit na lalaki, tapos ang gusto mo, tanggapin niya yung nakaraan mo. So, hindi siya malupit. Diba? Hindi siya one of a kind na hinahanap mo. Hindi siya the best. Kasi, kung ikaw mismo, pag yung lalaki nagsettle sa'yo, kahit na may questionable past ka, or sabihin na natin may 5 kang anak sa iba't ibang klaseng lalaki, so, bakit siya magsisettle sa'yo? So, pag nagsettle siya sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya the best. How Diba? dare you? Kasi kung the best siya, ang pipiliin ng mga lalaking the best is yung, of course, younger women, mostly virgin, di ba? Or mababa yung body count, walang questionable past, galing sa maayos na pamilya, hindi toxic, gets mo? Wala ganong trauma. Nag-gets nyo mga ropa? Yun ang gusto ng mga the best guy. Ngayon, kung ang pinapangarap ng mga babaeng may questionable past ay yung the best guy, tapos sinelect sila or pinili sila, then by default, hindi the best yung lalaki na yun. Isa siyang loser. Kasi hindi pipili ang lalaki ng isang babae na may questionable past, or yung sabihin na natin na anong kayang ibigay nitong babae na to sa buhay ko, or anong kayang iambag nitong babae sa buhay ko. Diba? Which is, alam naman natin kung ano ang pinakagusto ng lalaki sa babae or hinahanap ng mga lalaki sa babae. Nagigets nyo yung point, mga ropa? Yan ang akala ng mga kababaihan na pwede nilang i-skip kahit na meron silang questionable past. They can still find a man. Well, walang problema, ladies. You can still find a man. Pero hindi nga lang siguro yung lalaki na pinapangarap nyo. How dare you? Diba? This is the cold hard truth. Pwede mong gawin yung kahit ano sa sarili mo. Pwede kang manlalaki na manlalaki. Pwede kang jumawa na jumawa. Pwedeng, alam mo yun, marami kang maging sexual partners. Pero yun nga, the only question here is, makakahanap ka kaya or magsisettle kaya yung lalaki na pinapangarap mo sa'yo? Kung alam niya or malalaman niya, may questionable past ka. How dare you? Ito panlaban ng mga babae. Well, hindi naman niya malalaman eh. Hindi ko naman naaminin eh. Ba't ko aaminin? Sure, walang problema doon. Ayaw mong aminin, wala kang aminin, hindi mo sasabihin. Walang problema yon. But are you sure? Kaya mong itago yon with your behavior? Diba? Ang babaeng dalawa ang body count. Ang babaeng isa ang body count. Iba ang kilos, iba ang bunganga, kumpara sa babae na merong 10 body count, may 20 body count, or may 30 body count. What? Ulitin ko, ladies. Iba ang behavior ng babae na dalawa ang body count kumpara sa babae na may 10, may 20, or may 30 body count. How dare you? Naintindihan nyo? Kung akala nyo kaya nyong ilihim sa amin, kung akala nyo kaya nyong itago sa amin, at the end of the fucking day, malalaman namin. Kaya nga meron kaming category. Isang sexual category at isang long-term relationship category. So mamili ka na lang doon kung saan mo gusto. Pero at the end of the fucking day, kami ang magde-decide kung bang long-term ka or hindi. Gets? So yun mga ropa, traffic at yun nga, ang takbo natin. Gis lang. Grabe ka traffic ah. So yun mga ropa, anong takeaway natin dito? Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na you're not a fucking real man pag hindi mo kayang tanggapin yung nakaraan ng babae. You are not a fucking real man pag tinanggap mo or hindi ka nag-put ng boundaries sa sarili mo at tinanggap mo yung babae may questionable past. Yun ang hindi tunay na lalaki. Kasi nagsisettle ka sa alam mong hindi mo gusto. Dahil isang malaking kalokohan at katarantaduhan na ikaw bilang lalaki magsisettle ka sa ganun. Na meron kang bitaw, you are the fucking best, ikasa kang malupit na lalaki, tapos papatol ka sa ganun. Or magsisettle ka sa ganun. Diba? Don't get me wrong. Kaya pa rin ng mga babae makakuha ng lalaki na talagang pwede magtagawid sa kanila. The only question na lang is yun ba talaga yung lalaki na pinapangarap nila. Okay? So yun mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out.
may ipaking status mga ropa. Stop recording.